Magsisimula ngayong Enero 16 ang 14 na araw na visa-free entry para sa mga Chinese national bilang hakbang sa pagpapalakas ng turismo, kalakalan at trabaho. Samantala, ayon sa mga negosyante, wake-up call ang ibinabang GDP growth target. Anila, dapat itulak ang ekonomiya patungo sa 8% na paglago. Si Angel Pastor magbabalita. Formal na ngang ipatutupad ng pamahalaan ang visa-free entry para sa mga Chinese national simula ngayong Enero 16, isang hakbang na layong pasiglahin ang turismo, palakasin ang kalakalan at pamumuhunan at itulak ang mas mataas na direksyon ng paglago ng ekonomiya ng bansa. Ayon sa Department of Foreign Affairs o DFA, papayagan ng mga Chinese national na pumasok sa Pilipinas ng walang visa sa loob ng hanggang 14 na araw. Para kay Finance Acting Secretary Frederick Go, mahalagang hakbang ang visa-free entry para sa mga Chinese businessmen at turista dahil inaasahang magbibigay ito ng dagdag na sigla sa turismo, kalakalan at pamumuhunan, lalo na China ang pinakamalaking trading partner ng Pilipinas. The visa-free entry of Chinese businessmen and tourists through the Manila and Cebu airports for up to 14 days. We believe that this will boost tourism, trade, and investments and further improve relationships with our largest trading partner. Binigyang diin ni Go na ang ganitong mga hakbang ay kritikal sa pagpapanatili ng mataas na antas ng paglago ng ekonomiya ng bansa. So if we say that our goal is to grow 5 to 6%, that is already amongst the highest in the world. Ipinaliwanag din ni Go na ang tunay na benepisyo ng pamumuhunan ay direktang nararamdaman sa hanap buhay ng mga Pilipino dahil ang pribadong sektor ang pangunahing pinagmumula ng trabaho sa bansa. The private sector employs roughly 47 million Filipinos. 47 million of us have jobs, have money to put food on the table for our families because the private sector employs us. Ani Go, kung ang target ng bansa ay 5 hanggang 6% paglago ng ekonomiya, kabilang na niya ito sa pinakamataas sa buong mundo kung ihahambing sa ibang rehiyon. Sa kasalukuyan, nasa 3.8% lamang ang average na GDP growth ng ASEAN, habang 2.9% naman ang global average na mas mababa kumpara sa target ng Pilipinas. Pero sa pahayag naman ng Federation of Filipino-Chinese Chambers of Commerce and Industry o FFCCCII, iginit ng grupo na ang binabang revised GDP growth targets ng pamahalaan para sa mga susunod na taon para sa 2026 hanggang 2028 ay isang wake-up call at hindi dapat ituring na hangganan ng kakayahan ng Pilipinas. Ayon kay FFCCCII President Victor Lim, kailangan ng Pilipinas na itulak ang hindi bababa sa 8% taunang paglago upang makamit ang tunay na transformasyong pang-ekonomiya. Binigyang diin ng grupo na ang mas mataas na growth target ay magbibigay ng mas maraming oportunidad sa trabaho, mas mataas na kita at mas inklusibong pag-unlad. Iginit din ng grupo na ang visa-free entry at iba pang hakbang sa pagbubukas ng ekonomiya ay dapat sabayan ng mas agresibong reforma mula sa kampanya kontra korupsyon, pagpapalakas ng industriya at agrikultura, modernisasyon ng infrastruktura hanggang sa mas world-class na estratehiya sa turismo. Para sa Diyos at Pilipinas kong mahal, Angel Pastor, SMNI News.